Okay, so start tayo. So kanina, nag-stop tayo hanggang second quartile. Tama ba ako, Jasril? Yes po, sir. So try naman natin ngayon yung third quartile. So ito yung lecture kanina. So hinahanap natin is the third quartile. So ito yung formula ng quartile. Actually, meron na tayo yan dun sa notes natin. Tapin ko lang, no? Yan. So punta tayo ng third quartile. Tingnan ko nga yung notes ko kanina. Tinala na ano, ay pesa, ida na piyasa na sa topic. So, Kaya na ito nga bibigyan, gawa, ano, parang tricycle. sige. Mag-discuss ko sa'yo. So, kung third quarter lang hinahanap natin, open fully yung formula. Ito siya, no? Ayan. So, let's proceed to the third quartile. Copy ko lang. Galing ko lang sa pinaka-lowest. So, third. Okay, keyboard ko. Quartile. So, yung formula natin ay ito. So, sa pagsasolve ng third quartile, paano ba yung laptop? So, alamin muna natin yung kn over 4. Ini palo. So, kn over 4 tayo. So, solve ko yung kn over 4. Insert. So, yung k natin is 3 dahil third quartile. Then, times yung number of respondent natin. Alam ko, 35 yan. Then, over 4. Equal. Now, if we're going to calculate this, 3 times 35, then divide by 4. Makukuha natin ay 26.25. So, sulat ko, 26.25. Yan ang nakuha natin. Now, since 26.25 yan, ito tayo, no? Lakihan ko lang. Highlight ko lang yan. Para malinaw. So, 26.25, babalikan ko yung table. Again, alisin ko yung pagkaka-highlight ng mga to. So, dito tayo titingin sa less than cumulative. So, ang nakuha natin kanina ay 26.25. Can you follow? 26.25. So, saan nagpo-fall? Ay, teka lang. Ang 26.25. 27 po. 7. Ibig sabihin, ito yung i-highlight ko uli. And then, lahat ng naka-align sa kanya, kukulayan ko rin. Ito. Gawin ko siguro yan. Saka dito, hanggang sa dulo, highlight ko na rin.
So ngayon, copy-paste ko yan, no? Kahit yan na lang. Galing ko dito. Yan. So, kalkulayin natin ang ating third quartile. Nasusundan ninyo? Siguro enter ko to. Baba ko pa para kitang-kita ng buo. Yan. So, yung QK natin, magiging Q3 dahil third quartile, di ba? Ito yung magiging 3N over 4. Ito naman ay magiging FQ3. Ngayon, kung titingnan natin yung ating table, ang lower class boundary natin, na natin yung naka-align kay 27 na LCB. Di ba 134.5 ito? Nakikita ba ninyo? 134.5. So yung LCB dito, papalitan ko na 134.5. Ito yung LCB. 134.5. Ano ba yung 3N over 4? Di ba kanina nakalculate natin 26.25? Ito yung 3N over 4. So ito, papalitan ko na 26.25. Ano yung less than cumulative frequency natin? Ano? 15 po. 15. Bago yung 27. Laging yung bago, no? Yung pivotal o yung intersection ng mga numbers. So, 15. Yan. So, yung y natin, alam na natin lahat yan, 5. Tama? Bakit 5? Kasi yung class size natin, 5 lang. Tignan natin yung figure. Parang ito lang yung nakopya ko, no? Tingnan ko pa yung Excel. Bakit nga ba 5? 120 hanggang 124, kapag nagbilang ka, 120, 121, 22, 23, 24. So, 5 counts. Can you follow? That's why ang I natin ay 5. So, yung FQ3, ano yung F na naka-align kay 27? Di ba yun yung 12? Tama? So, ito magiging 12 yan. So, kapag yan ay kinalkula natin, anong magiging sagot ng ating Q3? Try nga sa calculator nyo. 139.19 po. 139.19. So, subukan ko rin, Ito yung calculator ko. 134.5 plus parenthesis, fraction, 26.25 minus 15. Downward ko yung cursor. 12. To the right yung cursor. Close. Then times 5. Fraction to decimal. So, 139.19 is the correct answer. So, very good. So, malinaw ba ang paghanap ng quartile? Yes, sir. Napakadali, di ba? Now, halimbawa naman, so hanggang quartile 3 lang tayo, no? Quartile 1, quartile 2, and quartile 3. Okay, so pusit tayo ng decile. So, pag-usapan naman natin yung decile. Sa decile, meron din tayong formula na ginagamit, katulad lang ng sa quartile, no? Kunin ko lang yung formula ng decile. Decile natin. Ayan. So, ito yung decile. Yung decile naman, we have 10 parts.
So kung makakalculate tayo, meron tayong 10 kakalkulain, assume lang, D1 hanggang D9. D1 hanggang D9. So copy ko lang yan, daling ko sa pinakadulo. So same story lang yan. Sa quartile, nagbago lang yung denominator, naging 10. So ito siya, no? Copy-paste ko siya. So assuming, ang hinahanap natin, D5. Kunwari, no? D5. So ito magiging D5 yan. Ito ay magiging 5n over 10. Ito naman ay magiging FD5. Pinipalo? Sundan? Sundan ba? Yes po, sir. Bagal na ako, ha? So, kalkulayin natin. So, ang hanapin natin dyan ay yung 5n over 10. Ito, no? Napakadali. Mahirap pang kumain ng balitog. Masisira ang ngipin sa kakalangot. Yan. 5n over 10. So, kapag yan ay kinalkula natin, magiging 5 times 35 over 10. Kalkulayin ko. Gamit ang calcu. May wagang calculator. Yan. Calculator. 5 times 35. Tawa si Jezreel eh. Divide by 10. Yan. Sabi ng calculator, 17.5. Yan. So, yung 17.5 ngayon, ang story niyan, balikan natin yung table. Again, muli nating lilinisin yan. Alisin natin yung mga naka-highlight. Balik sa dati, and even this. Ang nakuha natin kanina ay 17.5. So ngayon, saan dito sa less than cumulative frequency makikita ang 17.5? 27 din po. Pa rin. So markahan ko yan. Ibig sabihin nito, 16 to 27. Okay, dahil hanggang 15 lang yon. So dito sakop yung 17.5. So ganun lang kasimple. So highlight ko yan. So lahat ng naka-align, highlight ko rin. At saka dito. And then, copy-paste natin yung buong frequency distribution table. Dalhin natin sa Word. Dalhin ko dito. And that's it. Now, it's time now to calculate. Seeing the table. So, D5 tayo. Ano yung naka-align na lower class boundary para kay D5? 134.5. 134.5. Ito yun, yung naka-align sa row, no? So, 134.5. Yung iba, magsalita naman. So, yung 5 and over 10 may value na. Kaka-compute lang natin. Yan yung 17.5. Ano naman yung less than cumulative frequency natin? Silvestre, ano yung less than cumulative frequency na gagamitin? Seeing the table. 1.5. Ay, sasagot. No ka rin kayo? At yung kayo ba? Parang mahina mga boss. Hello? Hello? Dinig ba ninyo ako? Yes po, sir. Asan yung iba? Hindi ko nakikita. Ba't di kayo mag-open ng cam? Si O plus po, sir. Si O. Okay, ano yung gagamitin kong less than cumulative frequency din eh? Magsalita kayo. 15 sir. 15. 15. 15. Ito siya, no? 15. 15 po. Yung high, ano yung high natin? 5 po. Ano yung FD5? 12 po. 12.
Di ba? Ang dali lang. Tapos, kalkulahin natin gamit ang maiwagang calculator. Ah, di po makita yung iba sa inyo. Halos sarado yung mga cam. Si Jessril lang ang pogi. Ah, pakita kayo, no? Lasco Miguel, Stephen Oplas, open your camera. Naka-record pa naman ito. Yan. Stephen, Okay, medyo so natin, madilim. no? 1, 3, 4. Uli mong may niya yung subject. Hindi ako bisang masyadong manalbin, eh. Yan. 17.5 minus 15. O, di ba? Mahirap pang ngumuya ng balitog. Yan. Times 5. Sagot. Para ba tayo na sagot? Same. Yes 135.54 yan ang ating decimal 5. Lagay ko lang sagot, no? Equal 135.54. Yan yung ating decimal 5. Yung decimal 5 na yan, kamukha lang ng second quartile at saka ng median. Pare-pareho lang yung value nila na 135.54. Klaro ba? Malinaw? Malinaw? Yes, sir. Okay. Yes po. Yes po. Boses. Yes, sir. Okay, sigurado ha. Noted, sir. Deposit tayo lang. So alam na kung paano gamitin yung decile. So punta tayo ng percentile. Sa percentile, ganito lang naman kadali yan. Hanapin ko lang yung formula natin ng percentile. Halos makakamukha lang. Ito yung percentile. Yan. Sampulan natin ito, no? Percentile. So, copy ko yan. Daling ko sa lowest portion. Ito siya. So, percentile tayo. Okay ko lang. Halimbawa, ang pinapahanap na percentile, kunwari lang, P50. Yan. Percentile. 50th percentile. Pwede yung hanapin yung 51, 52, o 85. Ako gusto ko 50th percentile na muna, no? So, dahil 50 yan, ang K dito magiging 50. And then ito ay magiging FP 50. Gets? Gets? Yes po. Yes po. Kaya kayo, pagkita no, last ko, ay, naku, ito. Pag ako, tuloy ang lakal po. Yan. Pag ko na daw. Open yung camera nyo, pabalik-balik tayo eh. Yan. Trinidad. Iyo lalako na nagapo takakatay kung ano na eh. Just real no last ko for Trinidad. Ano na kayo mga kakakit ko. Huwag yung alasin yan. No? Okay, so proceed tayo. So, complete natin yung 50 and over 100. Okay, lagi natin kinakalculate yung nasa formula. So, solve ko no. Type 50 and over 100. And that's equal to 50 times 35. Dahil 35 lang naman yung respondent over 100, then equal. So, yung may wagang calculator natin, ang tawag dito, calculator. Times 35. Ito, ingat. Divide by 100. So, nakuha 17.5. Like 17.5. So, again, same story. Balikan natin yung table. So, kung nari, alasin ko ulit yan, no? And then, alasin ko ulit ito. I-repeat the process. Ang nakuha natin sa calculation, ang 50 and over 100 ay 17.5. Again, locate na naman natin. Locate natin yung ating less than cumulative frequency. Saan ka makikita dyan ng 17.5, Trinidad? Dirk.
Saan ang 17.5, Dirk? Dito, hanapin mo dyan. Greater than, sir. Oh, yung 17.5, saan dyan? Anong pipiliin mong numero? 27 po. 27. 27. So, 27. Saklawin niya ang 17.5. Hindi pwede sa 15 kasi hanggang 15 lang yun. 17.5 tayo eh. Now, lahat ng naka-align kay 27, same story. Ay, let go ulit. Di ba paulit-ulit lang tayo? No. So ngayon, copy paste ko uli yan. Daling ko sa calculation natin. Lagay ko dito. Yan. So, pwede na natin calculate ang P50. O, di ba? Parang wala lang. Yan. Aling LCB natin? Yan yung magagaling. Nolasco. Anong LCB? 134.5 po. Okay, very good. Yan. Sabihin, nakikinig yung mga pogi. Ano yung 50 over 100? Anong value nito? 17.5. Okay, tama. Ano yung less than cumulative frequency natin? 15. 15, laging before nung pivotal o intersection. Ano yung FP50? 12. Wag, gamay na. Ano yung ngay? 5. Diba? Oy. May ng balitog. Equal. Anong sagot? Dictate mo na lang. 35.5. Ano? 135.5. 135 point. Yes. Tama ba? 135 point. Tingnan muna. Oo, inano kayo. Paano? Dali. Ano sagot? Calculator. Labasin yung calculator ninyo. Wala ba kayong mga calculator dyan? 135.54 po. Sinong sumagot? Divine. Okay. Very good, Divine. So, 135.54 yan. So, kung pansin ninyo, yung P50, yung decile 5, second quartile, pati ang median, iisa lang ang kanilang mga value. Kasi pare-pareho silang middle score. Okay? Pare-pareho silang gitna. So, yan ang P50. Assuming, ito naman ang hanapin natin ngayon. Halimbawa, P75 tayo, no? Dagan ko, no? Kuwari, P75. O, kuwarin ko yung formula ng percentile. Kasi nakuha yun. Makikita ninyo, kamukha lang ng Q3 ang P75. Kasi pareho silang 3/4. Okay, PK, no? Yan. Balik ko sa baba. Bawa, ang kalkulayin natin ay P75. Ang P75, kamukha lang ng third quartile. Yan, no? Okay, ito dito, 75. Kasi pareho silang 3/4. Now, kakalkulayin ko ulit yan. Ang 75 n over 100. Diba, walang kahirap-hirap. 75 n over 100 equal. Tapos, equal, yan. 75 times 35 divided by 100 equal. So, kung kakalculate natin yan, gamit ang ating may wagang calculator, 25 times 35 divided by 100. Fraction to decimal. Anong basa mo sa ating calculator, Miguel Nolasco?
26.25, sir. 26.25. Tama naman, no? 26.25 yan. Ngayon, balikan natin yung table. Tandaan nyo, 26.25, no? Balikan natin yung table. Again, alisin ko ang pagkaka-highlight. Nagkataon lang siguro na laging dito, no? Saan ko dito matatagpuan ang 26.25? 27. 27, sir. Ang nakay, 27, sir. 7. Laging 27, no? Nagkataon lang yan. O yan, copy ko ulit yan. Kaya waiting, sir. Copy ko ulit. Daling ko siya dito sa ating computation. Palagay ko dito sa taas. Ano? Ayan. So kung titingnan natin, ano yung lower class boundary natin? 16. Anong lower class boundary? Duterte. Sara. Anong LCB? Sara Duterte. Sara Duterte ang background mo, ha? Ano yung LCB dito? 134.1. Yan, pogi. Mahirap ang tumawa kaysa sa sumagot, no? Mahirap ang umiti. Ano ba yung 75 and over 100? Sagot. 26.25. Okay, magsulat lang kung ano. Yan yung last na cumulative frequency. Yung sasagot niya, hindi na ako. Alam nyo na eh. 15. 15 po. 15, sir. Ano yung FFTK? 12. 12. Wow. 12. Ano yung I? 5. 5. 5. Ano yung F? Ano yung P? 75. $139.19. 139.19. Tama ba? Okay. So, di ba, mahirap ang kumain ng balitog. Okay. Paki-open yung camera. Yan. Miley Cyril. Di ba, Cyril? Ikaw pa naman yung highest score sa prelim, ha? Highest scorer ka, di mo alam? Hindi ko po alam, sir. Highest scorer ka. Alam ko, score mo, mabilis lang, ha? Cyril Santos. 92.5. 92.5. Alisin ko na. Saan makano? 92.5 over 100 score mo. Taas score, ha? Okay. So, proceed. Thank you po. Okay. Gantos na. Ganyan talaga. Mag-aaral lang mabuti. Okay. Kaya kayo, mag-aaral lang mabuti. So, alam na yung percentile, no? So, ngayon, may isa na namang formula dito, dispersion. So, ano ba yung importance ng dispersion? Diba, ito yung mga mungkahi, yung mga opinion, bawa sa level of agreement, no? Strongly agree, meron din yung neutral, disagree, strongly disagree. Halimbawa, ginawang Likert scale yan. Ang strongly agree, 5. Ang agree ay 4. Tapos, lahat ng respondent, tinanong natin kung yung level of awareness nila, kung sila ba ay agree o strongly agree, no? Kung may mga scores yan, may mga mean score yan. Kuwari, ako ng 5, 4, 4, 5, yung mga ganyan, no? Pwede natin kalkulahin ang standard deviation ng kanilang mga sagot. That will translate into a single-digit number into a Likert scale, no? Pwede natin kalkulahin ang kanilang opinion. Okay? Kapag, wow, yan. Si Tulfo, okay. Extra si Tulfo dito, no? Okay. So, alam ba? Standard deviation, maliit lang.
Habang lumiliit ang value, halimbawa 0.2 or 0.1, habang lumiliit ang standard deviation na nakukuha natin, ibig sabihin, yung mungkahi, mga opinion ng mga respondent, mas nagiging mas magkakalapit. Hindi nakakalayo yung mga pananaw nila. So, ganun ang gamit ng standard deviation sa research. No? Yan ang importance ng stat. Malalaman mo kung gaano kasolido yung opinion ng bawat respondent kapag yan ay sinamarize natin. Okay? So, proceed ako sa table. So, ang formula ng standard deviation ay ito. Yan. Summation f times x minus x bar, then square all over n minus 1, then square root. So, yan yung ating formula. So, kung babalikan ko yung table natin, ito siya, no? Mabalik doon. Yan. So, copy-paste ko yan. Pin ko ulit. Balik tayo dito. Standard deviation. Napakadali. Okay, dali ko sa pinakababa. Tapos, manghiram tayo ng formula. Ayan na yung nakuha natin, no? Ayan yung table. Tapos, kunin ko yung formula ng standard deviation, saka ng variance at pinakataas. Lapin ko lang. Yung standard deviation din, eh. Yan. Ito yung formula lang. Ito yung measures of dispersion natin. Ayan yung mga formula na. Copy ko lang. Copy. And then, dali ko sa pinakalas. Copy ko dito. Yan. And then, siyempre, ibaba ko yung saktong 4 minutes. Baka lang, no? Yan. So, kung kakalculate natin yan, listen to this. Ito yung, hindi ko na-copy yung pinakababa. Copy ko ulit, no? Alisin ko lang yan. Copy ko ulit. Copy. Hanggang dito pala. Yan, copy. Then paste. And that's it. So, yung summation fx minus x square, ito yun. Tapos ba yung result? Yata na kopya. Wala. Pinakuha. Ito, yung 1 to 10. 1,210. Ito yun. Ayan yun. Wala lang copy ko. Copy. Uli dito. So, ang value ng numerator, 1,210. Can you follow? 1,210 yan. Tapos, paano pa yung n minus 1? Iba ilan lahat yung respondent? 35. So, 34 na lang yan. So, kapag kinalculate natin yan, itong standard deviation natin is will be square root of fraction 1210 over 34. At plus na equal. So, FD, 5.97. Yan ang ating standard deviation value. Now, if we're going to square that, square natin ng 5.97, yan ang ating tinatawag na variance. Kapag yan ang in-square natin, square ko siya, no? Yeah. So, equal 5.96, square ko siya. Sagot ay 35.59. So, yun ang ating standard, ang ating variance. Yan. So, ganyan lang kadaling magkalkula ng standard deviation at saka ng variance. Okay? So, this is recorded. Copy ko lang.
Kasi so far, wala kayong gustong itanong? Para may evidence ako na naklase ako, no? Okay, stop share ko muna. 1 minute. Kasi so far, basta? Sharon, nakatanong. So, may ipapasa ko sa GC na activity nyo, gawin nyo lahat. No, gagawin ko lang, itatype ko lang yung assignment ninyo para pag nag-piece to piece tayo next week, ipapasa nyo na naka-yellow pad. Okay? Umupogi si Jessril, no? Okay. Love you, Jessril. Love you, love you. O sige, okay na tayo. See you next meeting. Good day and God bless. Type yung attendance, ano? Send yung assignment ninyo. Okay, God bless mga anak. Thank you.